So what's up mga ka-bird brain? Panibagong araw na naman. Medyo mainit. Yung ulan, pasalubong pa lang sa atin. Pag-usapan naman natin ngayon guys yung ano nga bang mas masarap gamitin? Automatic o declutch? Yun na natin yung semi-matic. Kung walang clutch, cambio lang. Yung mga kagaya ng Wave, XRM. May cambio pero walang clutch. So para sa akin base sa experience, nauna kasi ako nagkaroon ng sariling motor na declutch. So masarap siya. Kaya declutch ang una kong napili, yung Sniper nga, 150 dati. Kasi sa Pangasinan noon, nauna ko natuto ng declutch. Tinuruan ako dati. Ang Kalabner nagturo sa akin gamit yung motor niya na yung tricycle niya dati. Pero maganda yung motor na yun kasi sinetap niya dati yun. Nakalimutan ko yung model, Yamaha na yun, nakalimutan exact model. So tinuruan niya ako dati kasi nilowered niya yung motor dati. So bata pa ako nung nakalimutan ko exactly kung elementary pa yata ako nung grade 6, mga ganun yata. Hindi ko sure kung first year high school ba. Nakalimutan ko na kung ano eksakto nung tinuruan niya ako nun. Ginagarahe niya kasi dati yon, since nilowered niya nga, so abot ko na. Kumbaga abot ko na yung lupa pagka sumakay ako. Ngayon, pag ginagarahe niya dati, tinitesting ko. Yung parang i-kickstart, nakita niya ako. So, akala ko magagalit. Tapos, mga ilang lang, nagka-sidecar yon. Doon niya na ako tinuruan, nung nagka-sidecar yon. Pinangahakot niya kasi ng mga panggatong yon, yung mga kahoy. So, tinuruan niya ako dati, gamit yon para lang ako nakabike. Saglit lang, natuto na ako. May mga ilang araw lang. Basta marunong na ako, tapos pinagdadrive-drive niya ako nung May Dio siya nung dalawa. Isang Dio na pang drag race. Yun, malakas yun dati. Saka may Dio rin siya na yung black. Pero sagad nun dati nung tinetesting ko 80 Pero yung pang drag race niya malakas yun. Kasi nung tinesting ko dati yun, nung bago-bago pa nga ako magmotor nun, top speed ko nun 90. Pero yung motor na yun, malakas yun kasi dalawa kami ni Maxi nun, kaibigan ko. Medyo makatawan pa yung si Maxi, dalawa kami nun, 120. Dio lang yun pero kargado. So yun, doon ako natuto magmotor. Shout kay ang Kalabner dahil siya ang nagturo sa akin magmotor. So ayun nga, kaya ang first choice ko ng motor is declutch. Kasi nga declutch ang natutunan ko at declutch din yung mga karaniwang motor doon. Yan, si Wilco Jr. Yung Suzuki niya na motor, declutch din yun. Pero hindi ko na gamit yun. Hindi ko nahiram sa kanya kasi ako nun kabado pa ako nun. Yung motor niya na yun, medyo racing yun Skeleton, racing. So in short, hindi ko nagamit yung motor niya nun. Testing ko lang, yung parang malapitang mga arangkada lang. Pero yung ginamit talaga, hindi. Takot ako dun sa motor niya na yun Saglit ko lang nagamit. Yung motor ni Joper ang nagagamit ko. Si Kuya Joper, yung TMX niya na contact point. Ayan, base naman sa akin, kasi nga mahilig ako declutch, mas gusto ko ang declutch. Kasi unang-una, may engine brake. Pangalawa, makakabomba ka, yung mam. Gago! Dito di mo magagawa yon. Ang tunog lang ng mga tip. Damn! Parang isang solid lang. Ganun lang bomba mo dito. Hindi kagaya doon, literal na bomba. Makakabomba ka talaga doon. Yun yung isang factor na nagustuhan ko sa declutch. Kumbaga bomba ka anytime. Bomba na. Mag-engine brake ka. Kumbaga pag bitin ka sa preno, may extra ka kasi may engine brake. Dito dalawa lang preno mo. Doon, tatlo. Harap, likod, engine brake. Yun ang advantage ng declutch. Ngayon, siyempre magtataka kayo. Bakit ko binenta yung Sniper ko? Ito nga pala yung Sniper ko guys, sa mga di nakakilala ng Sniper ko. Yan. Yung Sniper ko na yan, na-setup ko yan na big bike concept. Malaki na gastos ko dyan guys. Tapos na-stock lang kasi nga hindi ko nagagamit. Hindi ko na siya, bigla akong tinamad, alam mo yon, nung nabuo siya. Bigla akong tinamad magmotor. Ewan kung bakit. Ang laki ng ginastos ko dyan. Hindi ko na-elaborate. Alam na ng mga nakakita yan nung binenta ko kung magkano nagastos ko dyan. So binenta ko kasi hindi ko nagagamit. Ngayon, questionin nyo ako, nasabi nyo, gusto ko declutch. Bakit ako nag-ADV? Ayun na nga, habang tumatanda tayo, nag-iiba na yung pananaw natin or kagustuhan sa buhay. Lately kasi, nung nakakahawak ako ng mga Matic, yan yung mga pinsan ko kasi may Aerox siya. Nung nadadrive ko yung motor niya na Matic, parang ang smooth, parang ang relax, kumbaga gas and go. Kumbaga pag start mo, andar na agad, wala nang tapak-tapak, preno ka lang. So napakasarap gamitin, niya gamitin sa kalsada. Hindi nga ngawit yung kamay mo kasi sa declutch pagka lalo na yung motor ko, yung Sniper, medyo mababaw ang clutch nun. Medyo yung kumbaga konting bitaw mo lang sa clutch, kakagat na yun. Ngawit ka, more on pisa ka talaga dun. Lalo na pag stop and go. Siguro nanawa ako ng kakaganon nito, kaya bumili ako ng ADV. Pero before, pangarap ko talaga is Aerox. Pinagpipilian ko dati yan nung bago lumabas yung Sniper. Yung Aerox na yan. Trip na trip ko talaga rin yung Aerox. Sabi ko kung magmamatic man ako, Aerox bibiling ko.
Kaso dumating yung panahon na bigla akong, alam mo yun, umilaw yung paningin ko dito sa ADB. Nakita ko kasi one time sa personal, medyo na set up lang naman, hindi totally set up. Parang bigla siyang umilaw sa paningin ko. So yun, sabi ko, angas pala ng ADB, ang lapad din. Kasi ang habol ko sa mga motor na matic, kagaya yung Aerox, di ba malapad? Yun yung trip ko, malapad. Eh nagulat ako nung pagtingin ko, anong motor to? Tapos pag ano ko, ADB, parang Aerox din pala yung harap, manlapad, mas malapad pa actually. Doon ako nagka-interest sa ADB. So yun, sabi ko, benta ko na nga yung motor ko. Yung nabenta ko yung motor ko, ang laki na nilugi ko doon. Kaya lang ako nagmadali ba, benta nga kasi nga gigil na gigil ako sa ADB. So yung benta ko pamigay. Lugi pa nga ako hindi man lang umabot pambili ng ADB yung pagkabenta ko. So yun, kung ako tatanungin nyo, parehas siya maganda, matic or manual, parehas siya maganda. Nasa iyo na lang talaga yan. May kanya-kanya tayong kumbaga sa pagkain, may kanya-kanya tayong taste. Pero sa akin, personally, may kinaganda sila parehas. Both side. Parehas maganda. Maganda ang matic, maganda ang clutch. Pero overall, kung ako pipiliin pa rin, bigyan ako ng motor, pambili. Yung talagang gusto kong motor. Siyempre, declutch. Bibigyan ako ng, kunyari, bigyan ako ng 2 million. Bili ka ng declutch na motor. Bili ako dyan, Ducati, mga ganun. Yung sports bike. Tapos, pabiling ka ng isang matic. Bibiling ko yung XADV. Okay na ako dun. May XADV ka, tapos may isa kang sports bike. Okay ka na dun. Declutch siya ka matic. Yung XADV, may cruise control na yun. So, yun lang kayo guys. Anong mas sa tingin nyo ang mas maganda? Declutch or matic? Sana wag kayong bias pag mag-comment kayo ha. Kasi syempre, yung iba dyan, tawag dito, hindi naman nakahawak ng dalawang klase. Yung declutch at matic. Hindi ko naman sinabing wag ka mag-comment kung isa lang ang motor mo, yung nahawakan mong motor. Ang ano ko lang naman is, yung side mo, opinion mo na ano ba talaga. Baka mamaya kasi, sabi mo matic kasi matic yung motor mo eh. Kumbaga, at least may comparison ka man lang. Paano mo nasabing mas maganda talaga yung matic or declutch? Kunyari, base lang sa itsura. O, ganun na lang. Yung kagaya sabi ko, bomba-bomba. Bomba na. So, sa akin, hindi ako nagsisisi na nabili ko tong ADB. Ang ganda niya. Promise. Siguro kahit matic, matic lover ka, kung magamit mo itong ADB, sabihin mo talaga na maganda talaga ADB. Saka lahat naman ng motor, may kanya-kanyang kinaganda, may kanya-kanyang kinapangit. Sabihin mo, ganito yan si ADB. Lahat naman ng motor, may kanya-kanyang yan eh. Kanya-kanyang advantage, kanya-kanyang disadvantage. Hindi naman lahat puro maganda. Kasi kung may gano'n, wala nang bibili ng ibang motor, di ba? Pero yun ay comment ko lamang base sa experience. May nagsasabi, marami, matagtag daw. Which is yung tagtag niya, kung ikukumpara ko sa ibang matic, matagtag talaga yung shock niya sa likod. Kulang lang sa tono to eh. Pero kung ako tatanungin nyo, kung matagtag para sa akin, syempre hindi. Kasi kung nahawakan nyo ng sniper ko, kung na-drive nyo lang yon, mananawa kayo doon sa tagtag. Kasi yung sniper ko na yon, dinisign yun pang show. So yung front shock nun, hindi maganda yung play masyado, hindi siya pang daily. Pang show kasi yon. So hindi nakatono ng pang daily yung shock sa harap. So medyo matagtag. Pero pagkapatag naman, okay naman yon. Pero pag yung medyo may hams nga lang, ayun. Kaya yung mga gantong tagtag sa ADB, wala, basic sa akin to. Parang masaya na ako pag ganito yung tagtag na sinasabi nyo. Yung tagal pa ng stoplight dito. Tagal ng stoplight, magikin kaya natin. Ang tagal nito, ang tagal ng stoplight, mamagikin ko nga. O ayan na guys, na-magic na yung stoplight. Para mabilis. Sana wag talaga umulan. Pagdating naman sa matic guys, sa mga parts nito, sa makina, yung mga wala akong masyadong alam pa sa matic. Yung kagaya niyan, yung mga panggilid, yung mga bell, yung sa CVT. Pagdating sa matic, hindi ko pa kabisado yung mga yan. Ano ba yung kailangan mong ganito, ganyan, yung bola. Wala pa akong idea sa mga yan. Saka ako naintindihan pag magpapalit na ako. Hindi kagaya dun sa declutch ko, sa sniper ko, kahit papaano, may alam ako sa mga nakasalpak. Ito naman yung block nito, hindi ko sure kung may nabibili na pang ADB, tsaka ECU. Pero wala pa akong planong magkarga. As of now, stock lang muna tayo. Wala pa akong idea sa mga, bukod sa block, tsaka ECU, pero yung mga panggilid, CVT, wala akong idea ano yung mga maganda dyan. Mga bola, ganyan. Wala pa akong idea. Saka na tayo intindihin pag magpapakabit na. Kasi madalas naman ganun eh. Doon ko na iniintindi pag magpapakabit na ako. Lakas ng ADB ni Idol. Racing. Shoutout kay Idol. Tropang ADB yan. Baka tropang ADB yan. Malapit na tayo mag 400 kilometers. Mamaya 400 kilometers na to. So pag 500 kilometers na ako, Papa-change oil ko na. Yung first change oil ko. Iisip ko pa nga kung anong magandang langis na gamitin dito eh. Ano ba? Shell Advance? Ano ba to? Petron? Kasi sa sniper ko, binibili ko nun yung UMA eh. Or baka Motul tayo. Hindi ko alam, ano ba? Magtanong na lang tayo ano yung mga most recommended. Siyempre, ganun ulit, parang newbie tayo ulit.
Tatagal pa natin hindi nagmotor-motor eh. Malay mo, may mamaganda na palang mga langis dyan. Ayun o, isa yan sa trip ko sa Aerox, ang pogi nyo. Kaya gusto ko yung Aerox eh. Kung nagkataon lang lumabas yung turbo guys, bago ko bumili, nilabas yung Aerox turbo, yun ang bibiling ko. Kaso panigurado, baka pumawala ng 200,000 yun. Sira uli yung mga kasa dito eh. Overpriced eh. Pinapahype lang nila, tignan nyo, pinauna nila yung NMAX. Hinuli nila yung Aerox kasi alam nilang mas ma-hype yung Aerox eh. Kasi sawa na yung tao sa NMAX. Pero yung ADV 350 lumabas na no, sa 300k. Ang pangit yata doon, parang hindi siya expressway legal. Kasi kung bibili ka ng worth 300k, dagdag ka na lang, bili ka na ng ng expressway legal. Pero usually kasi bumibili ng mga ganun guys, yung mapera na eh. Yung gusto lang ng ibang variant na motor. Kumbaga, instead na bumili siya ng underbone na yun ang bibili nila. Yun na yung para mumurahin nila. So hanggang dito na lang tayo mga ka-bird brain. Tatapusin ko na yung video dito mga ka-bird brain. So, sa next episode na lang tayo. Hanggang sa muli!